Hindi isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi rin isang hagulgol na puno ng pighati. Isang nakabibinging katahimikan lamang ang namayani sa loob ng walk-in closet. Habang ang mga daliri ni Danica ay nanginginig sa pagkakahawak sa isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo. The Elysian Diamond Necklace. Paulit-ulit na binasa ng kanyang mga mata ang mga salitang iyon, na para bang sa bawat pag-uulit ay magbabago ang katotohanan na nakasulat doon. Ngunit hindi. Malinaw ang pangalan ng alahas, malinaw ang petsa, kahapon lang. At malinaw, napakalinaw, ang presyo na kayang bumili ng isang bagong kotse. Ito na sana ang sorpresa. Ito na sana ang pinakahihintay niyang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit isang malamig na kamay ang tila humaplos sa kanyang batok. Bakit nasa basurahan ng jacket ni Andres ang resibo kung para sa kanya ito? Bakit kailangang itago? Isang dekada. 10 taon ang inakala niyang perpektong pagsasama. 10 taon ng pagiging ulirang asawa sa isang tinitingalang CEO. 10 taon ng pag-aalaga sa isang tahanan na pinuno niya ng pagmamahal. Ngayong gabi, ang selebrasyon ng 10 taon na yon, naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. May paliwanag ito. Baka para talaga sa akin ito. Ayaw niya lang masira ang sorpresa. Ngunit kahit anong pilit niyang paniwalain ang sarili, may isang boses sa kanyang isipan na sumisigaw ng kataksilan. Mahal? Ang boses ni Andres mula sa labas ng kwarto ay parang isang dagundong ng kulog na gumising sa kanya mula sa masamang panaginip. Mabilis niyang itinago ang resibo sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti nang pumasok ito sa silid. Dala ang kanyang trademark na ngiti na kayang magpatunaw sa kahit sinong babae. Dati, pati siya ay tunaw na tunaw dito. Ngayon, parang lason ang epekto nito. Happy anniversary, my love, sabi nito at hinalikan siya sa labi. Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng kilig at kapanatagan, ngayon ay may kakaibang lamig. Ngumiti siya pabalik. Isang nangiting pinraktis niya sa harap ng salamin sa loob ng 10 taon para maging perpekto. Happy anniversary. Handa na ang lahat sa baba. Naghihintay na lang sa'yo. About that? Nag-aalangang sabi ni Andres habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Tumawag si Mr. Tan. May emergency meeting daw. I'm so sorry, mahal. Babawi ako. Promise. Doon na yon. Ang kasinungalingan. Kitang-kita ito ni Danica sa mga mata nito. Ang bahagyang pag-iwas ng tingin, ang halos hindi mapansing pagkibot ng sulok ng labi nito. Dati, hindi niya ito napapansin. O baka, pinipili niyang huwag pansinin. Ngunit ngayon, sa hawak na resibo sa kanyang bulsa, ang lahat ay kasing linaw ng sikat ng araw. Okay lang, sagot niya. Ang boses ay kalmado na, kahit siya ay nagulat. Trabaho yan. Just promise me you'll be safe. Of course, mahal. I love you. Sabi nito, hinalikan siya muli sa noo at nagmamadaling umalis. Naiwan si Danica na nakatayo sa gitna ng kanilang silid. Ang anniversary dinner na pinaghandaan niya, ang kandila, ang mga bulaklak, ang paboritong pagkain ni Andres, lahat ay tila isang malaking katatawanan. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang dala ng katotohanan. Tapos na ang pagbubulag-bulagan. Tapos na ang pagiging perpektong asawa sa isang perpektong kasinungalingan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Ang ulan ay nagsisimula pa lamang pumatak nang imaneho niya ang kotse palabas ng kanilang subdivision. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinundan lang niya ang kaba sa kanyang dibdib, ang kutob na matagal na niyang isinasantabi. Alam niya kung saan matatagpuan
ang mga bagong high-end condominium sa syudad. Doon madalas nakikipag-meeting si Andres at hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Andres na nakaparada sa tapat ng isang marangyang gusali. Ipinahinto niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan sa ilalim ng isang malaking puno na nagsisilbing anino sa dilim. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Nag-antay siya. Para saan, hindi niya alam. Siguro para sa kumpirmasyon. Siguro para sa huling patak na magpapabagsak sa baso ng kanyang pagtitiis. At dumating ito. Bumukas ang pinto ng kotse ni Andres. Sa kamay nito, may dala itong isang pamilyar na kahon ng alahas. Isang babae. Bata, maganda, at balot sa kasariwaan na matagal nang nawala kay Danica. Ang lumabas mula sa lobby ng condominium, may dalang payong. Sa ilalim ng payong, sa gitna ng humahampas na ulan, kitang-kita ni Danica ang lahat. Isinuot ni Andres ang kwintas sa leeg ng babae. Kumislap ang mga diamante sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang kislap na tila sumaksak sa puso ni Danica. Nakita niya ang pangngiti ng babae, isang ngiti ng purong kaligayahan. At nakita niya ang ngiti ni Andres, isang nangiti na para lamang sa kanya dati. At pagkatapos, naghalikan sila. Isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na nagsasabi ng lahat ng katotohanang pilit niyang itinatago sa sarili. Sa sandaling iyon, walang sakit, walang galit, wala. Isang malawak at malamig na kawalan lamang, parang yelo na kumalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat hibla ng emosyon. Hindi niya namalayan kung paano siya nakauwi. Ang mga kamay sa manibela, ang mga paa sa pedal, lahat ay kumikilos ng kusa habang ang kanyang isipan ay lumulutang sa nakitang imahe. Ang pagkinang ng diamante sa leeg ng ibang babae. Ang halik sa gitna ng ulan. Pagpasok niya sa bahay, ang amoy ng niluto niyang pagkain ay tila isang insulto. Ang mga kandilang sinindihan niya kanina ay halos ubos na. Ang apoy ay munti na lamang, nag-aagaw buhay, katulad ng pag-ibig niya. Ang bahay na puno ng masasayang alaala ay isa na ngayong malamig na puntod. Umupo siya sa dilim, sa gitna ng sala, hindi binuksan ng ilaw. Sa loob ng isang oras, o baka dalawa, wala siyang ginawa kundi tumitig sa kawalan. Hinintay niya ang pagdating ng mga luha, pero wala. Tapos na ang panahon ng pagluha. Sa pagitan ng mga patak ng ulan na humahampas sa bintana, isang desisyon ang nabuo sa loob niya. Isang desisyong kasing lamig ng hangin sa labas. Kung ang pag-ibig niya ng 10 taon ay kayang tapusin sa isang gabi, sisiguraduhin niyang ang imperyong binuo ni Andres ay kaya niya ring wasakin. Hindi awa ang kailangan niya, hindi simpatiya. Ang kailangan niya ay armas. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Isang taong alam niyang may sapat na dahilan para kamuhian si Andres katulad niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya nang kunin niya ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero sa kanyang contacts, isang numerong hindi niya kailanman binura, na para bang isang bahagi ng kanyang subconscious ay alam na darating ang araw na ito. Pinindot niya ang call bago pa man siya magbago ng isip. Ilang ring lang ang hinintay niya bago may sumagot. Hello? Napapikit si Danica. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Nang magsalita siya, isang boses na hindi na niya halos makilala ang lumabas. Malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Carl, kailangan ko ng tulong mo. Ilang segundong katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago niya narinig ang isang nag-aalalang boses. Danica, anong nangyari sa'yo? Ang amoy ng lumang papel at murang kape ang bumalot sa maliit na opisina ni Carl. 10 taon. 10 taon na rin siyang binabalot ng amoy na ito sa mundong malayo sa kinang at yaman na pinasok ni Danica. Ang private investigator na si Carl Villanueva ay sanay na sa mga kwento ng kataksilan.
Araw-araw niyang trabaho ang maghalongkat ng mga baho ng ibang tao. Pero ang tawag na yon, ang boses na yon, ay ibang klase. Ang boses ni Danica ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang multong hindi niya alam na hinahanap-hanap pa rin pala niya. Nang makita niya itong pumasok sa maliit na kapihan kung saan sila nagkasundong magkita, isang bahagi sa kanya ang gustong tumayo at yakapin ito. Ang Danica na kilala niya ay naroon pa rin. Ang tindig, ang hugis ng mukha, ang paraan ng paggalaw. Ngunit nang maupo ito sa tapat niya, nakita niya ang pagkakaiba. Ang mga mata ng Danica na minahal niya noon ay puno ng buhay at pangarap. Ang mga mata ng babaeng nasa harapan niya ngayon ay parang isang malalim at payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Walang alon, walang emosyon, isang nakakakilabot na kapayapaan. Salamat sa pagdating, Carl, sabi nito. Ang boses ay diretso at walang anumang bahid ng panginginig. Anong nangyari? Diretsong tanong ni Carl, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag ni Danica ang isang sobre sa mesa. Hindi ito nagsalita. Binuksan ito ni Carl at tiningnan ang mga laman. Ilang litratong malabo. Kuha mula sa malayo. Isang lalaki at isang babae na magkayakap sa ilalim ng ulan. Ang kwintas na kumikinang sa leeg ng babae. At ang huling litrato, mas malinaw, kung saan naghahalikan ang dalawa. Kilala ni Carl ang lalaki. Kahit nakatalikod, kilalang-kilala niya ang tindig ni Andres Montesillo. Naramdaman ni Carl ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay tila muling nagising. Ang alaala ng pagkasira ng sarili niyang karera. Ang mga kasinungalingang ipinukol sa kanya, lahat ay bumalik dahil sa isang pangalan, dahil kay Andres. Danica, simula niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Alam mong delikado ang taong yan. Hindi ito simpleng kaso ng hiwalayan. Tumingin sa kanya si Danica at sa unang pagkakataon, nakita ni Carl ang isang kislap sa mga mata nito, hindi lungkot, kundi apoy. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko, sagot nito. Hindi ako iiyak lang sa isang sulok, Carl. Hindi ako magiging biktima. Gusto kong malaman ang lahat, bawat sikreto, bawat kahinaan, bawat baho niya, at gusto kong gamitin ang lahat ng yon para wasakin siya. Natigilan si Carl. Hindi ito ang Danica na iniwan niya noon, ang dalagang mahinhin at puno ng pag-asa. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong may determinasyon na kayang magpatumba ng isang higante. Naisip niya ang panganib, naisip niya ang gulo, naisip niya ang sarili niyang nakaraan. Isang bahagi niya ang gustong tumanggi, ang gustong sabihin kay Danica na umalis na lang at magsimula muli. Pero nakita niya ang sakit sa likod ng matigas na anyo nito at naramdaman niya ang sarili niyang uhaw para sa hustisya. Inilabas ni Danica ang isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag at dahan-dahang itinulak ito palapit sa kanya. Isang halagang sapat na para hindi na siya mamroblema sa renta ng opisina sa loob ng 1 taon. Hindi awa ang kailangan ko, Carl. Profesionalismo, mariing sabi ni Danica. At alam kong may dahilan ka rin para pabagsakin siya. Tama siya. Alam na alam ni Danica kung saan siya tatamaan. Huminga ng malalim si Carl. Tinitigan niya ang tseke, pagkatapos ay ang mga mata ni Danica. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang laban ni Danica ay naging laban na rin niya. Kinuha niya ang tseke at ang sobre. Okay, simulan natin sa babae. Anong alam mo tungkol sa kanya? Wala, sagot ni Danica. Kaya nga kailangan kita. Alamin mo kung sino siya. Kinuha ni Carl ang pinakamalinaw na litrato sa sobre. Isang kuha kung saan bahagyang nakaharap ang babae. Isang mukhang bata pa at puno ng inosente. Ngunit may kung anong pamilyar dito. Pinakatitigan niya ito, sinubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang yon. Hindi niya maalala. Ngunit may isang bagay sa mga mata ng babae,
Isang bagay sa hugis ng kanyang nangiti na nag-iwan ng isang nakakabahalang tanong sa isipan ni Carl. Sige, sabi ni Carl, itinago ang mga litrato. Hahanapin ko siya. Habang naglalakad palayo si Danica, naiwan si Carl na hawak ang litrato. Bakit pamilyar ang mukha niya? Ang pag-arte ay naging parang paghinga para kay Danica. Kinaumagahan, ginising niya si Andres ng may ngiti na para bang ang gabing nagdaan ay isa lamang ordinaryong gabi. Naghanda siya ng almusal, ang paboritong garlic longganisa at sinangag nito at umupo sa tapat niya, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa. Mahal, I'm really sorry about last night, sabi ni Andres habang hinahawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Babawi talaga ako. In fact, may kinuha itong isang maliit na asul na kahon mula sa bulsa. Para sa'yo. Binuksan ito ni Danica. Isang pares ng hikaw na may diamante. Maganda. Mamahalin. At walang anumang kahulugan. Ito ang bayad pinsala. Ang panakip butas sa konsensya nito. Gusto niyang isuka ang almusal na pilit niyang nilulunok. Sa halip, ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Thank you, mahal. You shouldn't have. Talagang hindi mo na dapat ginawa. Isusuot ko mamaya. Dagdag niya at isinara ang kahon. Ang buong umaga ay isang pagtitiis. Bawat pagngiti, bawat pagtango, bawat pagsagot ng I love you too ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit tiniis niya. Dahil ang bawat sandali ng pag-arte ay isang hakbang palapit sa kanyang layunin. Nang makaalis si Andres papunta sa opisina, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang nangiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Pumunta siya sa kanyang study, isang lugar na hindi pinapasok ni Andres, at kinuha ang isang maliit na burner phone na binili niya kahapon. Doon, naghihintay ang isang mensahe mula kay Carl. May nakuha na akong impormasyon. Ipapadala ko sa'yo. Ilang minuto lang, isang email ang dumating sa isang bagong gawang account ni Danica. Isang file. Ang pangalan ng file, Ayusha Reyes. Binuksan niya ito. Ang nasa larawan ay ang babaeng nakita niya kagabi. Bata, mukhang inosente, may ngiting kayang makahikayat ng kahit sino. Ayon sa file, siya ay 22 taong gulang, isang business administration student sa isang kilalang universidad. Walang criminal record, isang malinis na profile. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Danica. Ibinaba niya ang scroll hanggang sa marating niya ang section ng pamilya. Nakasulat doon, Reyes Food Corporation, status, bankrupt. Kumunot ang noo ni Danica. May kung anong nagudyok sa kanya na alamin pa. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na hinanap sa internet ang pangalan ng kumpanya. Agad na lumabas ang ilang lumang balita. Isang family-owned business na biglang nalugi 3 taon na ang nakakaraan. Ayon sa isang business article, ang pagkalugi ay dulot ng isang hostile takeover na isinagawa ng isang mas malaking korporasyon. Ang Reyes Food Corp ay walang nagawa, kundi ibenta ang lahat ng kanilang assets sa napakamurang halaga. Binasa ni Danica ang bawat salita. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya pa alam kung ano, isang piraso ng puzzle, at nahanap niya ito sa isang pangungusap sa dulo ng artikulo. Ang naturang hostile takeover ay pinangunahan ng isang subsidiary ng Montesillo Holdings Inc. Montesillo, ang apelyido ng kanyang asawa. Napatigil sa paghinga si Danica. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay mas madilim at mas karumal-dumal kaysa sa inaakala niya. Hindi pa man niya natatapos iproseso ang lahat, biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Carl, sinagot niya ito. Carl? Danica? Sabi ng boses sa kabilang linya. Mabilis
at may halong pagkaapura, may nahanap ako, isang bagay na importante. Naramdaman ni Danica ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng kumpanya na sumira sa pamilya ni Ayusha. Danica, ang kumpanyang bumili sa kanila sa kangkungan. Pag-aari ni Andres. Ang impormasyong yon ay parang isang kidlat na tumama sa pundasyon ng buong plano ni Danica. Hindi na ito simpleng kwento ng isang asawang naligaw ng landas. Ito ay kwento ng isang mandaragit, isang halimaw na nagsusuot ng maskara ng isang perpektong negosyante. Sinira ni Andres ang pamilya ni Ayusha, itinulak sila sa bingit ng kawalan, at pagkatapos ay pumasok sa buhay ng dalaga bilang isang tagapagligtas, isang demonyo na nag-aalok ng langit. Napaupo si Danica sa kanyang upuan, ang isipan ay ligalig. Ang galit na nararamdaman niya para kay Ayusha ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Isang pagkaawa na may kasamang matinding pagkamuhi para sa lalaking nag-uugnay sa kanilang dalawa. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Carl sa kabilang linya. Ang boses nito ay maingat, na para bang naglalakad sa manipis na yelo. Mas komplikado na to, Danica. Hindi na lang ito tungkol sa inyong dalawa ni Andres. Biktima rin ang babaeng to. Alam ko, sagot ni Danica. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Tahimik siya ng ilang sandali. Pinakikinggan ang pagtibok ng sarili niyang puso. Ang plano sa kanyang isipan ay nagbabago, lumalaki, nagiging mas mapanganib. Ang dating layunin na sirain lang si Andres ay hindi na sapat. Kailangan niyang pagbayarin ito sa lahat ng ginawa niya. At para magawa iyon, kailangan niya ng tulong. Danica, muling tawag ni Carl, nababahala sa kanyang katahimikan. Huminga ng malalim si Danica. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam niyang kabaliwan. Isang desisyon na maaaring sumira sa lahat o maging susi sa kanyang tagumpay. Hindi siya ang kalaban, Carl. Biktima rin siya. Sabi ni Danica, inuulit ang mga salita ni Carl, ngunit ngayon ay may kasama ng determinasyon. At siya ang susi. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Carl. Huwag mong sabihing, kailangan ko siyang makausap. Pagputol ni Danica sa sasabihin nito. Imposible, masyadong delikado. Agad na tutol ni Carl. Paano kung sabihin niya kay Andres? Paano kung magsumbong siya? Masisira ang lahat ng sinimulan natin. Danica, makinig ka sa akin. Huwag. May tiwala ako sa kutob ko. Giit ni Danica. Walang babaeng gustong malaman na ang lalaking minamahal niya ang siya ring demonyong sumira sa kanyang pamilya. Ang galit niya, kapag nalaman niya ang totoo, ay magiging mas matindi pa sa galit ko. At ang galit na yon, magagamit natin. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Carl sa kabilang linya. Isang buntong hiningang puno ng pag-aalala at pag-aatubili. Paano mo naman siya makakausap? Paano mo sisiguraduhing makikinig siya? Kailangan kong subukan, sabi ni Danica. Carl, kailangan ko ang numero niya. Ilang segundong katahimikan. Alam ni Danica na pinag-iisipan ni Carl ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Alam niyang labag ito sa lahat ng protocol ng isang investigador. Ngunit sa huli, narinig niya ang pagsuko sa boses nito. Ipapadala ko sa'yo. Pero Danica, mag-iingat ka. Isang maling galaw lang, tapos ang laro. Alam ko, sagot niya. Pagkatapos ng tawag, ipinadala ni Carl ang numero ni Ayusha. Tinitigan ito ni Danica ng ilang minuto. Ito na, ang punto kung saan wala ng atrasan. Gamit ang kanyang burner phone, nagtipa siya ng isang mensahe. Maikli, diretso, at puno ng panggatong sa apoy ng pagdududa. Alam ko ang ginawa ni Andres Montecillo sa pamilya mo. Iyon lang, hinintay niya. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Nagsisimula na siyang isipin na, baka tama si Carl.
Baka isang malaking pagkakamali ito. Ngunit biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang reply. Sino ka? Hindi sumagot si Danica. Nagtipa siya ulit ng panibagong mensahe. Mas matapang kaysa sa nauna. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang katotohanan na itinatago sa'yo. Magkita tayo kung gusto mong malaman ang totoo. Muling naghintay si Danica. Mas matagal ang paghihintay ngayon. Naisip niya na baka tinawagan na ni Ayusha si Andres. Naisip niya na baka sa mga oras na ito ay papunta na si Andres para harapin siya. Ngunit muling umilaw ang screen. Hindi ito tanong. Hindi ito pag-aalinlangan. Isang address at isang oras. Cafe Laya, bukas. 3 p.m. Napahinga ng maluwag si Danica, ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Ang paiin ay inihagis na niya at kinagat ito ng isda. Bukas, haharapin niya ang babae ng kanyang asawa. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang posibleng kakampi. Para kay Ayusha, si Andres Montesillo ay isang anghel. 3 taon na ang nakalipas, gumuho ang kanyang mundo. Ang Reyes Food Corporation, ang negosyong pinaghirapan ng kanyang lolo at ama, ay bigla na lang nawala na parang bula. Naalala pa niya ang mga gabing walang tulog ng kanyang ama, ang mga luhang itinatago ng kanyang ina. Naalala niya ang pakiramdam ng kawalan, ang biglang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan nila. At sa gitna ng kadilimang yon, dumating si Andres. Nakilala niya ito sa isang charity event, isang lalaking makisig, maginoo, at puno ng simpatiya sa nangyari sa kanila. Inalok nito ang kanyang ama ng isang posisyon sa kumpanya nito, isang bagong simula. Wika niya, tinulungan silang makabangon. At si Ayusha, minahal siya nito. O yun ang akala niya. Oo, alam niyang may asawa ito. Sinabi nito sa kanya na matagal nang patay ang kanilang pagsasama, na nananatili na lang ito para sa imahe ng kumpanya at naniwala siya dahil kailangan niyang maniwala. Si Andres ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang pag-asa. Kaya nang matanggap niya ang misteryosong text message, ang una niyang naramdaman ay galit. Sino ang nangangahas na sirain ang pangalan ng lalaking bumuo muli sa kanyang pamilya? Siguradong isa ito sa mga kalaban ni Andres sa negosyo. O baka ang asawa nito. Pumunta siya sa Cafe Laya na handa. Handa siyang ipagtanggol si Andres. Handa siyang sabihin sa kung sino mang bruha ito na tigilan na siya. Ngunit ang babaeng nakaupo sa sulok ng kapihan, sa tabi ng bintana, ay hindi ang inaasahan niya. Si Danica Montesillo, mas maganda ito sa personal kaysa sa mga litrato sa Society Magazine. Mayroon itong tindig ng isang reyna, kalmado, elegante at mapanganib. Walang bahid ng galit sa mukha nito, walang bakas ng luha. Umupo si Ayusha sa tapat nito. Ang dibdib ay puno ng tapang na hinugot niya mula sa kawalan. Anong kailangan mo sa akin? Tumingin si Danica sa kanya. Ang mga mata nito ay diretsyo at tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi ako naparito para sirain ka, panimula ni Danica. Ang boses ay payapa, ngunit may bigat. Nandito ako para sabihin sa'yo kung sino talaga ang sumira sa'yo. Natawa si Ayusha ng mapakla. Kung si Andres ang tinutukoy mo, nagkakamali ka. Tinulungan niya ang pamilya ko. Talaga ba? Isang bahagyang napangiti ang sumilay sa labi ni Danica, isang nangiting hindi nakakatuwa. Tinulungan kanya matapos niyang kunin ang lahat sa inyo? Dahan-dahang inilapag ni Danica ang isang brown envelope sa mesa. Katulad ng ginawa nito kay Carl. Itinulak niya ito palapit kay Ayusha. Ano to? Tanong ni Ayusha nagdududa. Ang katotohanan. Simpleng sagot ni Danica. Mga dokumento, mga artikulo, mga bank record. Lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang pagbagsak ng Reyes Food Corporation ay hindi aksidente. Ito ay isang plinanong pag-atake, isang hostile takeover na pinangunahan ng isang kumpanyang pag-aari ng asawa ko.
Sinadya niyang pabagsakin ang presyo ng kumpanya niyo para mabili niya ito sa halos walang halaga. Nanginginig ang mga kamay ni Ayusha habang binubuksan ng sobre. Hindi kasinungalingan, ngunit naroon ang lahat. Ang mga pangalan ng kumpanya, ang mga pirma, ang mga petsa, ang daloy ng pera. Ang bawat piraso ng papel ay isang sampal sa kanyang mukha, isang patunay sa isang karumal-dumal na katotohanan. Ang lalaking nagpakilalang anghel niya ay siya palang demonyong nagpabagsak sa kanila. Ang tulong na ibinigay nito ay hindi awa, kundi isang paraan para makontrol siya, para gawin siyang laruan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang galit, ang hiya, ang pagkasuklam, hindi para kay Danica, kundi para sa sarili niya, para sa kanyang katangahan. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Ayusha. Ang boses ay basag na. Dahil pareho tayong biktima, sabi ni Danica. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ayusha ang kislap ng sakit sa mga mata nito. Ginamit ka niya. Ginamit niya ako. At pagod na akong maging laruan niya. Ikaw, pagod ka na ba? Tumingala si Ayusha mula sa mga dokumento. Ang mga luha ay sunod-sunod ng pumatak sa kanyang pisngi. Ang babaeng kaharap niya, ang asawa ng lalaking sumira sa kanya, ay hindi niya kaaway. Siya ang tanging taong nakakaunawa sa kanya. Ibinaba niya ang mga papel. Ang pagkalito at sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas matigas. Isang bagay na kasing lamig ng determinasyon ni Danica. Tumingin siya kay Danica. Ang mga mata ay puno ng bagong apoy. Anong kailangan kong gawin? Ang isang abandonadong bodega sa labas ng syudad ang naging tagpuan ng pinakakakaibang alyansa na mabubuo. Ang legal na asawa, ang kabit, at ang ex-boyfriend. Kung isusulat ito sa isang nobela, walang maniniwala. Ngunit para kay Danica, ito ang kanyang hukbo. Masyadong malinis si Andres, sabi ni Carl. Ang mukha ay nasisinagan lamang ng ilaw mula sa kanyang laptop. Walang anumang papeles na direktang nag-uugnay sa kanya sa hostile takeover. Ginamit niya ang mga subsidiary, mga dummy corporation. Sa papel, malinis siya. Pero hindi na mahalaga yun ngayon, sabat ni Danica. Ang kailangan natin ay hindi na ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan. Ang kailangan natin ay makapasok sa sistema niya. At si Ayusha ang susi doon. Lahat ng mata ay napunta kay Ayusha. Nakaupo siya sa isang kahon na gawa sa kahoy, ang mukha ay balot pa rin sa anino ng pagkabigla at galit. Ngunit sa mga mata niya, mayroong bagong determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Anong gusto niyong ipagawa sa akin? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Kailangan mong bumalik sa kanya, sabi ni Danica. Ang bawat salita ay maingat. Kailangan mong magpanggap na walang nangyari, na mahal mo pa rin siya, na wala kang alam. Kailangan nating makuha ang tiwala niya, higit pa sa dati. At habang ginagawa mo yan, dagdag ni Carl, kailangan naming makakuha ng access sa impormasyon, sa laptop niya, sa cellphone niya, sa mga dokumento sa opisina niya. Kahit anong maliit na bagay, kahit anong kahina-hinalang transaksyon, kailangan namin. Napatango si Ayusha. Ito ay isang mapanganib na laro, isang maling galaw, at hindi lang ang plano nila ang masisira, kundi pati na rin ang buhay niya. Ngunit ang imahe ng kanyang naghihirap na ama at ang mga luhang itinatago ng kanyang ina ay sapat na panggatong sa kanyang galit. Gagawin ko, sabi niya. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Gumanap si Ayusha bilang ang perpektong krida. Mas malambing, mas masunurin, mas mapagmahal. Inalis niya ang lahat ng pagdududa sa isipan ni Andres na sa sobrang kakayabangan ay hindi man lang naghinala. Para sa kanya, si Ayusha ay isang tropeo, isang pag-aari na nakukuha niya ang gusto.
Isang gabi, habang naliligo si Andres sa condo unit na binili nito para sa kanya, sinimula ni Ayusha ang kanyang misyon. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Gamit ang isang maliit na USB na ibinigay ni Carl, isinaksak niya ito sa personal na laptop ni Andres. Isang special software ang tumakbo, kinokopya ang lahat ng files sa loob ng ilang minuto. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay habang pinapanood ang progress bar. Bawat segundong lumilipas ay parang isang walang hanggan. Nang marinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa banyo, mabilis niyang tinanggal ang USB, itinago sa kanyang bulsa, at isinara ang laptop. Segundo lamang bago lumabas si Andres na may tuwalya sa biwang. "Anong ginagawa mo, mahal?" tanong nito, nakangiti. "Hinihintay ka," sagot ni Ayusha. Pilit nang ngumingiti habang ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang bibig. Kinabukasan, ang mga nakopyang files ay nasa kamay na ni Carl. "Mayroon nga," sabi ni Carl kay Danica sa kanilang burner phone. "Mga encrypted files, mga spreadsheet na may kakaibang coding. May malaki siyang itinatago, Danica. Mas malaki pa sa inaakala natin." Habang pinag-aaralan ni Carl ang mga dokumento, si Danica naman ay patuloy sa kanyang pag-arte sa bahay. Nagiging mas matapang na rin siya. Minsan, kapag tulog na si Andres, binubuksan niya ang briefcase nito. Kinukuhanan ng litrato ang mga dokumentong dala nito pauwi. Naging isang team sila. Isang hindi inaasahang triumvirate na pinag-isa ng iisang layunin. Ang pagbagsak ni Andres Monticello. Isang gabi, habang naghahalongkat ulit si Ayusha sa laptop ni Andres, may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito naka-encrypt, ngunit ang pangalan nito ay kakaiba. Paraiso. Binuksan niya ito, ngunit walang laman. Isang blankong folder. Kakaiba. Bakit may blankong folder na may ganoong pangalan? Ipinadala niya ang impormasyon kay Carl. Hindi niya alam na ang simpleng pangalan na iyon ang magiging susi sa isang sikretong mas madilim pa kaysa sa kanilang pinagsamang galit. Paraiso, langit. Para kay Carl, ang folder na yon ay naging impyerno. Ilang araw at gabi na siyang nakaharap sa kanyang mga monitor, ang tanging kasama ay ang walang katapusang linya ng mga code at ang malamig na kape. Ang blankong folder na yon ay isang pader. Isang matibay na pader na itinayo ng isang taong sigurado sa sarili na walang sinumang makakagiba nito. Sinubukan na niya ang lahat. Brute force attacks, dictionary algorithms, mga password na may kinalaman sa pangalan ni Ayusha, sa pangalan ng kumpanya, sa kaarawan ni Andres. Lahat ay bigo. "Hayop ka, Andres," bulong ni Carl sa sarili habang sinasabunot ang sariling buhok. "Ano ba ang tinatago mo?" Hindi ito basta-bastang folder. Ito ay isang digital na kuta. At habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Anumang bagay na ganito kaprotektado ay siguradong naglalaman ng isang bagay na napakadilim. Pagod na, binuksan niya ang isa pang folder na nakuha nila mula sa laptop. Isang folder ng mga personal na larawan. Karamihan ay mga litrato ni Andres sa mga business event, mga larawan nila ni Ayusha. Pero may isang subfolder na nakakuha ng kanyang pansin. Memories. Nandoon ang mga lumang litrato, mga litrato ni Andres at Danica noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Masaya. Puno ng pag-ibig, isang kasinungalingan. At sa dulo, may isang larawan. Isang larawan ni Danica, nakahawak sa kanyang medyo malaki ng tiyan, nakangiti sa kamera. Naalala ito ni Carl. Naalala niya ang sakit na idinulot nito kay Danica nang mawala ang bata. Isang sakit na hindi niya kailanman nakitang ipinakita nito kay Andres. Biglang may pumasok sa isip ni Carl. Isang ideyang napakadilim at napakasuklam na tanging isang taong tulad lang ni Andres ang makakaisip. Anong password ang gagamitin ng isang narsisistang halimaw? Isang bagay na alam niyang sa kanya lang. Isang bagay na personal, ngunit baluktot. Isang bagay na sumisimbolo sa isang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam ng buong kwento.
Nanginginig ang mga kamay niya nang bumalik siya sa paraiso folder. Nag-type siya ng isang petsa. Isang petsa na hindi niya malilimutan dahil iyon ang araw na tumawag sa kanya si Danica noon, umiiyak. Ang inaasahang due date ng kanilang anak, MMDDYYYY. Enter. Access granted. Napasandal si Carl sa kanyang upuan, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pagkasuklam. Ang halimaw. Ginamit niya ang alaala ng kanyang nawalang anak bilang susi sa kanyang pinakamatinding sikreto. Nang buksan niya ang mga file, bumungad sa kanya ang katotohanan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang obra maestra ng kasamaan. Mga spreadsheet ng milyon-milyong dolyar na idinaan sa mga offshore bank account sa Cayman Islands. Isang detalyadong plano na may codename na Project Paraiso. Ang plano, sadyaing ibagsak ang Montecillo Holdings, Inc. Sa pamamagitan ng isang pekeng financial scandal, kolektahin ang daan-daang milyong pisong insurance at pagkatapos ay tumakas ng bansa. Isang controlled demolition. At ang lahat ay mangyayari sa susunod na linggo. Sa mismong araw ng grand product launch ng kumpanya, iyon ang magiging huling pagkakataon na makikita ng publiko si Andres Montecillo bago siya maglaho na parang bula. Agad na tinawagan ni Carl si Danica at ayos siya sa isang three-way call. Nakuha ko na, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkaapura. Danica, ayos siya. Makinig kayo. Hindi lang siya tumatakas. Wawasakin niya ang lahat. Ang kumpanya, ang mga empleyado, ang pangalan niyo, lahat. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng Project Paraiso. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakabibingi. Kailan? Basag ni Danica sa katahimikan. Sa Biyernes, sa product launch. Sagot ni Carl. Wala na tayong oras, 1 linggo. Mayroon na lang silang 1 linggo para pigilan ang isang taong 10 taon nang nagpaplano. Isang sandali ng determinadong katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo. Alam na nila ang kailangan nilang gawin. Ngunit pagkatapos ng kanilang tawag, habang si Ayusha ay nanginginig pa rin sa nalaman, biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Hindi ang burner phone. Ang pangalan sa screen ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Andres calling? Sinagot niya ito. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hello, mahal? Ang boses sa kabilang linya ay hindi mainit at malambing gaya ng dati. Ito ay malamig. Kalkulado. May problema ba, mahal? Tanong ni Andres. Ang bawat salita ay may nakatagong panganib. Bakit parang may tinatago ka sa akin? Ang dugo ni Ayusha ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang tanong ni Andres ay hindi inosente. Ito ay isang akusasyon na nakabalot sa lambing. Wala. Mahal. Sagot niya. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang paghinga. Pagod lang siguro ako sa school. Bakit mo natanong? Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Wala naman. Na-miss lang kita. May sorpresa ako sa'yo. May iniwan akong dokumento sa ibabaw ng mesa sa kondo. Isang kontrata para sa isang bagong foundation na itatayo ko para sa pamilya mo. Gusto ko sanang pirmahan mo bilang co-chairperson. Tingnan mo mamaya. Isang pain. Alam agad ni Ayusha. Isang bitag. Talaga mahal? That's wonderful. Sabi niya. Pinipilit na maging masaya ang kanyang boses. I know. See you later. I love you. Sabi ni Andres at ibinaba ang telepono. Agad na tinawagan ni Ayusha si Carl. Naghihinala na siya. Nag-iwan daw siya ng dokumento sa kondo. Isang kontrata. Anong gagawin ko? Huwag kang pupunta doon. Mabilis na sagot ni Carl. Pain lang yan, Ayusha, alam na niya. O malapit nang malaman. Ngunit isang bagay ang bumabagabag kay Ayusha. Ang lahat ng ebidensya na nakuha nila ay digital. Malakas? Oo, ngunit maaring itanggi ni Andres.
Sabihing gawa-gawa lang. Kailangan nila ng isang bagay na pisikal, isang bagay na hindi niya matatakasan. Naalala niya ang isang bagay na minsang nabanggit ni Andres habang lasing ito. Isang maliit na itim na kwaderno kung saan niya isinusulat ang lahat ng kanyang mahahalagang paalala. Ang kanyang personal na ledger. Kung meron mang isang bagay na magdidiin sa kanya, iyon na iyon. Carl, may kailangan akong balikan. Sabi ni Ayusha, ang desisyon ay buo na. Ang kwaderno niya, ang itim na kwaderno, palagi niyang iniiwan yon sa drawer ng kanyang bedside table. Kung mahuhuli na rin lang ako, sisiguraduhin kong may dala akong bomba. Ayusha, huwag! Sigaw ni Carl, masyadong delikado. Ngunit huli na. Ibinaba na ni Ayusha ang tawag. Para siyang isang espiya sa sarili niyang buhay. Pumasok siya sa condominium unit na puno ng kaba. Ang kontrata na sinasabi ni Andres ay naroon nga sa mesa. Isang manipis na folder. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer sa tabi ng kama. At naroon nga, isang maliit na itim na moleskin notebook. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Binuksan niya. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Andres, mga pangalan, mga numero ng bank account, mga petsa ng transaksyon, mga detalye ng Project Paraiso. Ito na ang tinatawag nilang smoking gun, ang ebidensyang wawasak sa kanya. Isinilid niya ito sa kanyang bag at akmang aalis na. Ngunit pagpihit niya, halos mapatili siya sa gulat. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Andres. Hindi siya nakakunot noo. Hindi siya galit. Nakangiti siya. At sa likod niya, sa sala, may dalawang malaking lalaki na nakatayo. Akala mo ba talaga? Sabi ni Andres. Ang boses ay kalmado na nakakapangilabot habang mabagal siyang pumapalakpak. Na mas matalino ka sa akin? Napaatras si Ayusha, hawak ang bag na naglalaman ng kwaderno. Paano? Ang kontrata, patuloy ni Andres, na tila nababasa ang isip niya, ay may tracking device at ang buong unit na to, may mga kamera. Nakakatuwa kang panoorin. Alam mo ba yon? Ang galing mong umarte. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Ayusha. Isang magandang buhay, pero pinili mong maging ahas. Inagaw nito ang bag mula sa kanya. Kinuha ang itim na kwaderno at iwinagayway sa harap niya. Hinahanap mo ba to? Sayang, ang tapang mo sana. Pero hanggang dito ka na lang. Kinuha ng dalawang lalaki ang mga braso ni Ayusha. Kinuha ni Andres ang kanyang cellphone at binato sa pader. Winasak ito. Ikukulong kita dito hanggang sa matapos ang lahat sa Biyernes, sabi ni Andres. Ang ngiti ay nawala na. Napalitan ng purong kasamaan. At pagkatapos noon, sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ng kahit sino. Habang buhay, isinara ang pinto. Narinig ni Ayusha ang paglock nito mula sa labas. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Nabigo siya. Ang ebidensyang pinakakailangan nila ay nasa kamay na ulit ng halimaw. At siya, ang kanilang alas, ay isa na ngayong bihag. Sa kabilang banda ng syudad, sa opisina ni Carl, paulit-ulit niyang tinatawagan ang burner phone ni Ayusha. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang personal na numero nito. Diretso sa voicemail. Tumingin siya kay Danica, na kasama niya sa opisina. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nawalan na tayo ng contact, sabi ni Carl. Ang boses ay mabigat. Nahuli na siya, Danica. Alam na ni Andres. At ang ebidensya, wala na sa atin. Ang laro ay tapos na. Talo na sila. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Carl ay mas mabigat pa kaysa sa konkretong pader na nakapaligid sa kanila. Ang salitang talo ay umaling-awngaw, isang hatol na tila tinanggap na ng dalawa. Hindi! Biglang basag ni Danica sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Carl. Ang mukha ni Danica ay maputla sa ilalim ng malamlam na ilaw
Ngunit ang kanyang mga mata, may ibang sinasabi ang mga mata niya. Hindi pagsuko, kundi isang desperadong pag-iisip. "Danica, wala na," sabi ni Carl. Ang boses ay pagod. Alam na niya. Binihag na niya si Ayusha. "Anong magagawa natin?" "May sinabi sa akin si Ayusha dati," sabi ni Danica. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at biglaang pag-asa. "Noong unang beses kaming nagplano, nagbibiruan kami. Sabi ko, paano kung mahuli ka?" Tumawa lang siya. Tumayo si Danica at nagsimulang maglakad-lakad. Pabalik-balik. Ang isipan ay nagtatrabaho ng mabilis. Sabi niya, "Kahit anong mangyari, laging may plano B." Hindi ko siya naintindihan noon. Akala ko biro lang. Napatingin siya kay Carl. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang biglaang realisasyon. "Carl, bago pa man niya kunin ang kwaderno, bago pa ang lahat, ang unang misyon niya ay kopyahin ang laman ng laptop. Tama?" "Oo," sagot ni Carl. Hindi pa rin maintindihan kung saan patungo si Danica. "Ang mga digital files, nasaan ang kopya? Ang orihinal na USB na ginamit niya?" Tanong ni Danica. "Nasa atin. Pero hindi yun sapat," giit ni Carl. "Masyadong teknikal. Kayang-kaya itong i-discredit ng mga abogado ni Andres. Kailangan natin ng isang bagay na mas matibay. Yung kwaderno ang kailangan natin." "Hindi," sabi ni Danica. "Mas matatag na ngayon. Hindi mo naiintindihan. Si Ayusha, matalino siya. Alam niyang delikado ang bawat galaw niya. Hindi siya aasa sa iisang kopya lang." Humarap siya kay Carl. Ang muka ay puno ng kombiksyon. "May isa pa. May isa pang kopya. At alam ko kung nasaan ito." Naalala niya ang isang detalye sa kanilang pag-uusap. Isang bagay na sinabi ni Ayusha tungkol sa kanyang pag-aaral. Isang lugar kung saan siya madalas pumunta para makapag-isip. Isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Andres na hanapan. Ang library ng universidad niya, sabi ni Danica, halos pabulunga. Sa section ng mga lumang libro ng batas, may paborito siyang libro doon. Sinabi niya sa akin na doon niya itinatago ang mga sikreto niya noong bata pa siya. "Carl, nandoon yon. Sigurado ako." Iisang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Carl. Isang malayong tsansa, isang sugal. Ngunit sa puntong ito, iyon na lang ang mayroon sila. Wala na silang sinayang na oras. Ang biyahe papunta sa universidad ay puno ng tensyon. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanilang pasensya. Oras ang kalaban nila. Bukas na ang product launch. Nang makarating sila sa library, malapit nang magsara ito. Nagpanggap silang mga estudyante na naghahabol ng deadline. Tahimik nilang tinahak ang mga pasilyo na puno ng mga libro. Ang bawat yabag ay umieko sa katahimikan. "Ito," bulong ni Danica. Huminto sa harap ng isang estante na may markang Philippine Corporate Law. Hinanap niya ang librong sinabi ni Ayusha, The Corporation Code of the Philippines 1980 edition. Isang makapal at luma ng libro na halos walang pumapansin. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin ito. Mabigat. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Sa gitnang bahagi, may isang ginupit na espasyo. Isang hukay sa gitna ng mga salita ng batas. At sa loob nito, nakatago ang isang maliit na silver na USB flash drive. Napahinga ng maluwag si Danica. Isang hiningang pinipigilan niya sa loob ng ilang oras. Hawak na niya ito. Ang huling baraha. Nagmamadali silang bumalik sa opisina ni Carl. Isinaksak niya ang USB sa laptop at bumungad sa kanila ang lahat. Hindi lang kopya ng mga files, kundi pati na rin mga audio recording, mga lihim na pag-uusap sa pagitan ni Ayusha at Andres, kung saan malinaw na inaamin ni Andres ang kanyang mga plano. At ang pinakamatindi sa lahat, isang video. Isang video na kuha ni Ayusha gamit ang isang hidden camera, kung saan ipinapakita ni Andres ang itim na kwaderno
at ipinagmamalaki ang bawat detalye ng Project Paraiso. Ito na. Higit pa sa sapat. Ito na ang katapusan ni Andres. Tumingin si Danica kay Carl. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Bukas ang araw ng paghuhukom. Tapusin na natin to, sabi niya. Kinabukasan, sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, nagsimula ang product launch ng Montecillo Holdings. Ang lahat ng importanteng tao ay naroon. Ang media, ang mga investor, ang mga kasosyo sa negosyo. At sa gitna ng karamihan, pumasok si Danica. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang bestida, ang kulay ng kapangyarihan at paghihiganti. Naglalakad siyang may kumpiyansa, ang bawat hakbang ay may bigat. Sa kanyang maliit na clutch bag, hawak niya ang silver na USB, ang huling baraha na tatapos sa laro. Ang entablado ay naliligo sa puting ilaw. Sa gitna nito, nakatayo si Andres Montecillo, ang larawan ng tagumpay. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong ballroom, puno ng kumpiyansa at karisma, habang ipinagmamalaki niya ang bagong produkto at ang magandang kinabukasan ng kanyang kumpanya. This is not just a new product, deklara niya sa mikropono. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. This is the future, a future built on trust, integrity, and innovation. Nasa isang sulok ng ballroom si Danica, tahimik na nagmamasid. Bawat salita ni Andres ay parang lason sa kanyang pandinig. Tiwala, integridad, gusto niyang matawa ng malakas. Sa tabi niya ay si Carl, nakasuot ng uniforme ng isa sa mga event technician, ang mukha ay seryoso. Kanina pa nila kinausap ang head technician, isang matandang empleyado na may malaking utang na loob sa ama ni Danica. Isang tango lang ang kailangan, isang hudyat. Habang nagsasalita si Andres, ang mga mata nito ay sinadyang hahanapin si Danica sa gitna ng mga tao. Nang makita siya nito, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting nagsasabing, "Nanalo ako, talo ka na." Hindi nito alam na ang nangiting iyon ang magiging huli niyang nangiti ng tagumpay. Itinaas ni Andres ang kanyang baso para sa isang toast. To the future of Montecillo Holdings! Iyon na ang hudyat. Tumingin si Danica sa head technician at marahang tumango. Sa isang iglap, namatay ang malaking screen sa likod ni Andres na nagpapakita ng logo ng kumpanya. Ilang sandali ng pagkalito ang bumalot sa mga manonood at pagkatapos, muli itong umilaw. Ngunit hindi na logo ang naroon. Ang unang lumabas ay isang larawan. Ang larawan ni Andres at Ayusha na naghahalikan sa gitna ng ulan. Ang diamanteng kwintas ay kumikinang. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga tao. Napahinto si Andres sa kanyang pagsasalita. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito. Tumingin siya sa screen sa likod niya. At nagsimula ang pagbagsak. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Ang mga bank statement ng mga offshore account, ang mga kopya ng pahina mula sa itim na kwaderno. Bawat isa ay naka-zoom in para mabasa ang sulat kamay ni Andres. Pagkatapos ay ang audio recording. Ang boses ni Andres, malinaw na ikinukwento kay Ayusha ang tungkol sa Project Paraiso. They will call it a tragedy. I will call it retirement. Ang boses niya na puno ng kayabangan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, na ngayon ay nababalot na ng nakabibinging katahimikan. Si Andres ay namumutla, tila naubusan ng dugo. Ang mga mata niya ay galit na hinahanap si Danica sa dilim, at para sa huling pasabog, lumabas ang video. Ang video ni Andres sa loob ng kondo, hawak ang itim na kwaderno, ipinagmamalaki ang kanyang obra maestra ng pandaraya. Walang duda, walang maikakaila. Ang kanyang mukha, ang kanyang boses, ang kanyang pag-amin. Sa sandaling iyon, hindi lang ang career ni Andres Montecillo ang natapos. Ang buong pagkatao niya
ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Bago pa man siya makakilos o makatakas, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga uniforme ay tila isang anunsyo ng katapusan. Si Andres ay nanigas sa entablado, tila isang estatuang gawa sa yelo. Ang kanyang mundo ay bumagsak sa loob lamang ng 5 minuto. Habang papalapit sa kanya ang mga pulis, bumaba siya ng entablado. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao, kay Danica. Humarap siya rito. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang pagkamuhi sa kanyang mga mata ay sapat na para sunugin ang buong lugar. Ngunit si Danica ay hindi natinag. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking winasak niya ngayon. Walang galit, walang saya. Tanging isang malamig na pakiramdam ng paglaya. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Andres. Ang boses ay basag. Hindi sumagot si Danica. Hindi na kailangan. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang kanyang pagwawalang bahala, ang pinakamasakit na parusa. Pinusasa ng mga pulis si Andres. Habang hinihila siya palayo, nagsisigaw ito. Paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Danica. Isang sigaw ng isang talunang hari na inagawan ng kanyang kaharian. Hindi lumingon si Danica. Pinanood niya itong mawala sa gitna ng mga pulis at nagkakagulong media. Pagkatapos, maraan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad papalayo, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na, malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa lipunan. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Si Andres Montecillo ay nasa likod ng mga rehas, nahaharap sa napakaraming kaso, mula sa economic sabotage at fraud hanggang sa illegal detention. Ang imperyong binuo niya mula sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Ayusha, na binigyan ng immunity bilang state witness, ay ginamit ang reward money na nakuha niya para muling itayo ang negosyo ng kanyang pamilya. Hindi na ito ang dating Reyes Food Corporation, kundi isang maliit na kainan na tinawag niyang Pag-asa. Sa una-unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang muling ngumiti ang kanyang mga magulang. Nakahanap siya ng kapatawaran, hindi para kay Andres, kundi para sa kanyang sarili. At si Danica, nakahanap siya ng katahimikan. Ipinagbili niya ang malaking bahay na puno ng masasakit na alaala. Lumipat siya sa isang maliit at simpleng apartment na may maliit na hardin sa balkonahe. Ang mga araw niya ay puno na ng mga simpleng bagay, pagdidilig ng halaman, pagbabasa ng libro, paglalakad sa parke. Wala na ang galit, wala na ang pagnanais na maghiganti. Ang natira na lang ay isang malawak na kapayapaan. Ang tagumpay niya ay hindi ang pagkakakulong ni Andres, kundi ang paglaya ng sarili niyang kaluluwa. Isang hapon, habang nag-aalaga siya ng kanyang mga rosas, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Carl. May dalang 2 tasa ng kape mula sa paborito nilang coffee shop noon. Nakangiti ito, isang ngangiting totoo at walang halong bigat ng nakaraan. Napadalaw ka, sabi ni Danica. Ngumiti pabalik. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng matinong kape. Biro ni Carl. Umupo sila sa balkonahe, sa gitna ng mga halaman ni Danica. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Hindi na sila nag-usap tungkol kay Andres. Hindi na nila kailangan. Iyon ay isang kabanata na pareho na nilang isinara. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, sa bagong kaso na hawak ni Carl, sa mga bulaklak ni Danica, sa mga pangarap na dati nilang binuo, at sa mga bagong pangarap na maaari pa nilang buuin. Masaya ka na ba? Biglang tanong ni Carl, ang boses ay seryoso. Tumingin si Danica sa kulay kahel na langit. Huminga siya ng malalim, dinadama ang sariwang hangin. Payapa, sagot niya.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, payapa ako. At siguro, iyon na rin ang kaligayahan. Tumingin siya kay Carl at sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa, ang respeto, at isang pagtingin na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi na ito ang pag-ibig ng kabataan, marubdob at mapusok. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matatag. Isang pagmamahal na binuo mula sa mga sugat, pinatibay ng panahon, at hinubog ng pagpapatawad. Hindi nila kailangang magmadali. Wala nang kailangang patunayan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang katahimikan ng papalubog na araw, ang init ng kape sa kanilang mga kamay, at ang pangako ng isang bagong simula na naghihintay sa abot-tanaw. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Carl, hindi tinukoy kung para saan. Ngumiti si Danica, isang ngangiting totoo, walang halong pag-arte, at umabot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, sagot niya. Handa na ako.